Nationally, we remain at minimal risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 57% and a low risk average daily attack rate at 0.67 cases for every 100,000 individuals. The national health system's capacity is at low risk. All regions show decrease in average daily attack rates compared to the previous 3 to 4 weeks and remain to be at minimal to low risk case classification. Nasa COVID-19 minimal risk classification na lang ngayon ang buong Pilipinas mula sa mahigit 900 confirmed cases noong November 22 hanggang 29. 544 na lang ang naitatalang kaso kada araw sa buong bansa. Katunayan, mas mababa ito nang magkaroon ng peak noong August 20 at April ngayong taon. Nananatili ring nasa low risk classification ang National Capital Region. Naglalaro na lang sa 112 kada araw nitong November 29 hanggang December 5 ang kaso rito. Mas mababa na ito ng 45% kumpara noong nakalipas na 2 linggo. Habang ang death cases sa bansa 3 na lang kada araw nitong December 1 hanggang 5. Ayon sa Department of Health, bumubuti na ang sitwasyon sa Pilipinas. Ngunit dapat itong mapanatili lalo na ngayong holiday season. Dagdag pa ng kagawaran, isa sa dapat mabantayan talaga ngayon ay ang pagpasok ng Omicron variant sa bansa. Kapag naagapan ang pagkalat nito, mananatiling mababa ang mga kaso at maluwag ang mga ospital sa bansa. Iniulat din naman ng DOH na sa mahigit 19,000 samples na isinailalim sa genome sequencing, 40.65% dito ay Delta variant, sinundan ng mga kaso ng Beta, Alpha at Gamma. So we have reported out of all of those samples tested in this latest whole genome sequencing run, wala pong na-detect na Omicron variant. Most of the detections were that of Delta variant. Kasalukuyan pang isinasailalim sa sequencing sa Philippine Genome Center ang samples ng 3 biyaherong positibo sa COVID-19 na mula sa South Africa, Burkina Faso sa West Africa at sa Egypt. Martes ng hapon o Miyerkules pa ng umaga malalaman ang resulta ng mga ito. Marami na ring lumalabas na inisyal na pag-aaral patungkol sa Omicron variant. Ayon sa DOH, kailangan ng konkretong ebidensya pa para patunayan ang mga ito. Our experts across the globe, including WHO, are still trying to study this variant, this new variant. May lumabas po na artikulo nung 1 linggo na sinasabi galing sa South Africa that most of their detections are having mild symptoms. Yun po yung sinasabi nila, But again, this has to be supported by enough evidence. These are just reports na galing sa mga pasyenteng nakita nila. Kailangan po talagang pag-aralan pang maigi. Ayon sa WHO Philippines, sa loob ng 1 o 2 linggo, mailalabas na ang mas detalyadong impormasyon kaugnay sa Omicron variant, gaya ng ilan ang nahahawa ng isang taong positibo sa Omicron variant at kung nakababawas ba ito sa bisa ng COVID-19 vaccines. Ayon naman kay WHO COVID-19 Technical Lead Health Emergencies Program Dr. Maria Van Kerkhove, patuloy ang pagkalat ng Omicron, ngunit Delta variant pa rin ang nangingibabaw sa dami ng COVID-19 infections sa buong mundo. We have reports of Omicron in 38 countries in all 6 WHO regions, and we do see increasing trends in Omicron in South Africa. The Delta variant is still dominant worldwide. That's important to keep in mind. Muling nagpaalala ang WHO sa mga world leaders na lalong paigtingin ang testing at biosurveillance efforts na pag-sequence ng mga samples upang kaagad na ma-detect kung may umiiral na Omicron variant sa isang bansa at maagapan ang pagkalat nito. Dapat anya maabot din ang malalayo at mahihirap na lugar ng pagbabakuna kontra COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.